lahat. Magandang gabi. Mga kaibigan, kapatid. Ay muna, magandang gabi po, Sister Lina. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi, Sister. Magandang gabi po, Sister Mercy. Hallelujah. Praise God forevermore. Bati ka muna. At sa inyo, mga kaibigan, kapatid, sa iba't ibang dako ng lugar na naaabot ng salita ng Diyos, purihin po ang Diyos sa inyong buhay. Mag-uumpisa po tayo sa Fairview. Sige. Kay Sister Marian. Hello po. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo. Sa Bulacan, kay Sister Lydia, kay Lala, lahat po ng mga kapatiran dyan. Salamat sa Diyos sa Praise buhay. the Lord. Maging doon sa Cagayan. Salamat din sa Diyos, kina Nanay Karing, Ayan yung Sister nakausap Sally, ko sa cellphone, ano? Opo. Magandang gabi po si sa inyo. Sister Norma, kina Dansoy, kay Dansoy. J-Mark, kay Erica, kay Hallelujah. Jamaica, Magandang gabi po sa inyo. kay Julian, kina Pastor. Salamat po sa pakikinig Magandang gabi, ninyo. Pastor. Pastor Raymond Balad. Okay, magandang gabi po, Pastor Raymond. Sa inyong mag-asawa, maraming salamat po. Hallelujah. Sa inyong pakikinig at pakikiisa sa gawain ng Cheer Up the World Works Program. Salamat po sa inyo sa pag-share din, ha. Purihin ng Panginoon. Kailangan po natin ng, kumbaga sa church, sa mga bakanting upuan, yan ay upuan ng mga maboborn again. Kaya salamat po sa inyong pag-share para po sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoong Kristo at sila ay makatanggap, makadinig ng salita ng Lord. Yan ang dahilan kung bakit po tayo may programang ito upang marami pong hindi pa mananampalataya makapakinig at kung mananampalataya na ay mas lalo pa pong lumago, hindi para lumipat ng grupo samahan o pastor. Hallelujah. Ikaw po, Sister Mercy, baka may... Welcome po sa lahat ng mga nanonood at makikinig ng programang Cheer Up the World Works Program. Hallelujah. Naway mapagpala kayo ng mga salita ng Diyos na Amen. ipapahatid ng Panginoon sa bawat isa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagdadala ng biyaya at pagpapala. At salita ng Diyos ay nagbibigay ng tagumpay at kapayapaan. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. At ganyan din po naman, mayroon po ako, hinanap ko yung mga rito, in-screenshot kong testimony eh. May isa po dito, ang sabi po ni Hello, magandang gabi, Sister Marie Chris. Hindi ko alam kung paano to, basta itong pagkakasulat niya, Marie Chris Festin Diaz. Itong isa sabi niya, katatapos ko lang pong mag-pray at magbasa po ng Word of God. And I'm very thankful po sa ating Panginoon dahil binuksan po at binasag po niya ang lahat ng aking hidden sin. Don't misinterpret her, ha? Ibig niya sabihin ayon po sa kanyang pagkakakwento kasi meron siyang mga tinatawag na hinanakit ba? Oo, yan pwedeng tawagin talagang hidden sin, no? Sama ng loob, na kinikimkim mo. Ito sabi niya, no? Dahil po nag-reserve ako ng sin sa life ko. And now ko lang po naunawaan na kaya ako dumaan sa mga gatong struggles dahil sa hidden sin ko. Purihin ang ating Diyos dahil napakabuti po niya. Sapagkat ay kanyang iniligtas sa kapahamakan. At naalala ko rin pong sinabi ni Ate Sister, yung pong kasama nyo sa Cheer Up. Nilinaw niya yung pong kasama nyo ni Sister Mercy. So yung pinakabata po sa amin, ito. No? Na-encourage po ako sa inyong tatlo po. Purihin po ang ating Diyos sa buhay po ninyo. Purihin ang Panginoon sa Lord ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat. Salamat sa iyong patutuo. Ito po ay galing sa kanyang messenger, no, na isinesend sa akin. Ito pa, isa pa. Hi po, Pastor, nanood po ako kanina. Ibig sabihin, nung ating Cheer Up, no? Naiyak po ako sa message ninyo. Kasi po, umuulit po yung nararamdaman kong pag-ubo na may stain po ng blood. Ang kati po ng lalamunan ko. Nagpe-pray po ako sa ating Panginoong Hesus na paalisin po niya ang ubo at stain. Pero yung stain na wala naman po, yung ubo po sobrang makapit. So sa kanyang panalangin, panunood, no? Inutusan niya at nawala naman daw po yung stain, yung makati meron. Salamat po kasi po nangusap po ang Diyos sa akin. Praise God. To the highest. Thankful po ako sa Lord dahil sa word po niya na nabanggit po ninyo, Psalm 118, verse 17 to 18. Iyan din po kasi prayer ko. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Ito po si taga Batangas naman to Ang pagkakapangalan niya sa FB,
Kasi po itong mga taong to, hindi ko naman talaga personal nakilala. Nakilala ko lang ito dahil nag-message sa akin. No, nang may mga problemang mabibigat at naging friend ko na sila. No, praise God forevermore. Sabi niya, Pastor, maluwag po pakiramdam ko. Nagbalik loob po ako ng, siguro kay God ito, yung pagkakasulat niya ng God. Nagbalik loob po ako ng God ng buong buo po. Ibig sabihin, dati, kapra-kapranggot. Tama yan. Congratulations, Sister Lee Anyerap. Sigurado, binaliktad to. Baka perenya to. Hello, Sister. Namit ko to na isang beses. Pinuntahan ko to sa Batangas. Kasama ko si Pastor Genesis at saka si Brother Marvin. Oo. Ang layo nun. Layo. At dinala namin siya ng ilang biyaya. Praise God forevermore. Sabi niya, tinanggal ko na po ang galit ko sa puso ko at pinatawad ko po ang mga nakagawa sa akin po ng hindi maganda. Yan. Mahalaga po yan. Pag-ibig, pagpapatawad. At ang tayo po, pag tayo nag-iipon ng galit, hindi naman tayo nakakaganti doon sa taong kinagagalitan natin. Tayo ang lalong kawawa. No? At isa po sa masamang epekto niyan, arthritis. Hindi na, pananakit ng mga buto. Isa yan sa malaking epekto. Hindi ko naman sinasabi ng mga may arthritis, punong-puno ng galit. Hindi naman. No? Pero kung tayo po may mga galit na ganyan, ang isa sa epekto talaga niyan, sakit ng kasukasuan. Ito, isa pa po. Sabi niya, Amen, salamat po, Panginoong Hesus, salamat po sa paulit-ulit na pagpapatawad, pagmamahal at pagtanggap ng tapat. Napakagandang mensahe po, salamat po, Pastor Sid. Amen po. Ito yung matapos naman niya mapanood din ang ating Cheer Up, the World Works Program. Isa naman, ito po ay itong isa ay taga-Taytay, yung binasa ko kanina, taga-Taytay po ito. Hindi ko lang pwedeng banggitin ang pangalan. Ito pong isa ay nasa ibang bansa to. Sabi niya, thank you po, Pastor. Na-bless po ako kapag napapanood ko lahat ng Cheer Up. Sabi, nanonood lagi. Praise God. Hallelujah. At service pag Sunday. Kasi nga, meron po tayong gawain pag Sunday. Naka-online po yun. Ano po? Kaya ini-encourage po namin kayong manood. Sabi niya, masyadong personal ito. So, ayos na yun na nabanggit niya na nabe-bless siya sa panunood ng Cheer Up the World Works Program at ang mga service po natin pag Sunday. Hallelujah. Magpatuloy lang po kayo. Tapos may sinabi siya, sa bandang uli, tama po ata kayo, Pastor, na sana hindi na kami nagpunta dito sa bansang ito. Hindi ko na po babanggitin ng bansa, no? Sinabihan ko na sila, so more than 10 years ago, nung kausapin ko siya tungkol dito. Pero ganun pa man, all things work together for good. For those who love God and for those who are called according to His purpose. Kapatid, ate, no? Ikaw na alam mo kung sino ka, alam ko manunod ka uli, panghawakan natin yun. Pakibasa nga muna, Sister Mercy, bago po tayo umawit. At bago, hindi pa nga tayo nag-opening prayer Sige po, Romans chapter 8, verse 28, I think. Hindi po ako nagkakamali. Romans chapter 8. Opo, ang sarap pakinggan ng tunog ng Biblia. Hindi na kayo namumuhay. Ayun sa laman. Hindi. Hindi po ba? Hindi yun. Yun yung sabi niyo. Mali ako. Romans chapter 8, verse 28. Di ba sabi ko? 28? 8 lang po. Hindi. 28. Ganyan. Romans 8:28. Pakibasa po, Sister Mercy. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Kaya lahat ng bagay, pangit man niya sa unang tingin, yan ay magkakalakip-lakip. Makikita natin ng maayos pa rin. No? Hallelujah. So, Sister Mercy, pwede po ba tayong magkaroon ng Awit. prayer, opening prayer, at tayo na rin po ay umawit. Hallelujah. Come on po, join us. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos.
Nagpapasalamat po kami, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga ginawa mo para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng gawaing ito ng The Word Cheer Up, The Word Works program. Salamat po sa mga salita mong mahahayag, O Diyos, sa bawat isa na nakikinig, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Lord. Maunawaan, maisabuhay, malakaran, Panginoon, ng ayon sa iyong katwiran. Salamat po, Panginoon, na sinabi sa iyong salita, kung pagsusumakitan ninyo ang naunahin ang paghahari ng Diyos at ang katwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa mga salita mong tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kapayapaan, katagumpayan. Purihin ka, aming Ama, ikaw ang patuloy na madakila sa oras na to, ikaw ang patuloy na maluwalhati sa gabing ito, sa pamamagitan ng iyong salita, maaabot ang lahat ng mga nakikinig at manonood ng programang ito. Kaya salamat po, aming Ama, at ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ano po bang ating kakantahin? Ngayon po naman, aawit po tayo ng, ang pamagat po ay, ano po ba yun? Count your blessings. Count your blessings. Pasensya na po kayo. Pa ako ni Sister Lina. Maganda yan. Hallelujah. Hallelujah. Pero bago po yan, sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse Sige po. 18. Chapter 5, verse 18. Sige. Opo. First Thessalonians. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Ano po, First Thessalonians yun? First Thessalonians po, chapter 5, verse 18. Oh, sige, pakiulit po. At magpasalamat, sabi po dito, wait lang po. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18. 18. Opo. In everything, give thanks. Amen. Opo. Wait lang. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako na magbabasa. Sige po, Pastor. Ito po ang sabi ng King James Version. In everything, give thanks. Not for everything, but in everything, Amen. give thanks. For this is the will, ang kalooban, no? This is the will of God in Christ Jesus concerning you. You, me. Para sa ating lahat. Hallelujah. Salamat po. Sige po, Sister Mercy. Kaya nga po, sa lahat ng bagay, sabi ng salita ng Diyos, sa lahat ng bagay, sa anumang sitwasyon, mahihirap man ito o magaan ang ating buhay, lagi po tayong, lahat ipagpasalamat natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po'y umawit. Sabayan niyo po kami. Oh, Praise glory. God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Napakagandang lyrics. Praise God. When upon life billows you are tempestuous, When you are discouraged, when you are discouraged, thinking all is lost. is lost, Count your many blessings. count your many blessings, one by one. name them one by And it one. will surprise you. And it will surprise you what the Lord hath done. Come on. Count your blessings. Count your blessings. Name them. Name them one by one. Count your blessings. Count your blessings. See what what God hath done. Count your blessings. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy? Does the cross seem heavy? You are called to bear. Count your many blessings, every doubt
will fly, and it will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Minsan pa po. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. When you look at others with the load, when you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven. Your reward in heaven, nor your Lord on high. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, what the Lord has done. Amen. Minsan pa, so amid the conflict, whether great or Do small, not be discouraged. do not be discouraged. over all. God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journeys. And count your blessings. Count your blessings. Name them one by one. Count your blessings, see what the Lord has done. Count your Amen. blessings. Count your blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Amen. And it will surprise you what the Lord has done. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God, praise Hallelujah. God. Praise God Hallelujah. Thank you, forevermore. Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakahalaga, no? Sa ano pa mang bagay, dapat meron tayong pusong mapagpasalamat. Yes. So, sister, ikaw ang magdala ng mensahe. Salamat po. Nandito pa rin tayo sa Now That You Are Born Again. Yes. Sige po. Minsan pa, welcome pong muli sa Cheer Up the World Works program. Sa gabi ito na ang salita ng Diyos ang patuloy po namin dinadala sa inyo. At ang Diyos po mapapurihan sa buhay ng bawat isa na makakaunawa, makakaintindi at isa sa buhay ang pagpapala. Gano'n narinig natin, count your blessing and name them one by one. Talagang iniisa-isa pa. Ano? Talagang mahalaga yun. Mag-umpisa na po kayo magbilang ng pagpapala na tatanggapin ninyo. Kayang tabunan ang lahat ng problema. Opo. Lalo-lalo na sa salita ng Diyos. Kapag kayo pagpala ng salita ng Diyos, 100% ma-overwhelm kayo sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ay, una po, matatagpuan po natin sa 1:1:12. 1:1. Oo. Ito po matapos po natin tanggapin ang ating Panginoon Jesus, may mayayari sa bawat isa. John chapter 1 verse Kung paano tayo aayusin ng Diyos, pakikita po ng Diyos ito. John chapter 1 verse 12. Verse 12. Opo. 1:1. Ito po, babasahin ko po. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan siya ng karapatan Wow. maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Napakasarap sabihin na anak tayo ng Diyos. Kasi nung una, nung di pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, iba po yung ating Ama. Nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus, iba ang ating ama. Opo. Hindi yung ama sa laman. Hindi po yung Ama sa laman, kundi, May iba pang ama. opo, makikita po natin ito sa John 8:44. Aha. Basahin po natin para Talaga, ha? sigurado po tayo. Amen. John 8:44. Gamitin ko rin itong 8:44.
44. Ba, ang tigas nito. Si Jesus ang nagsasalita dito. May kausap siya, no? Sige. Ang diablo, ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa, gusto ng diablo, yung gusto niyang gawin sa atin. Sa simula pa. Tapos, ulitin ko po, Sige. 44. O, gusto mo, ako naman magbasa. Sige po. Ang diablo ang inyong ama, sabi ni Jesus sa kanila, no? At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So, maliwanag po. Hindi po sa amin galing, kundi sa salita ng Diyos. So, kapag wala sa Panginoon, Iba po yung ating ama. Pero mas masarap nang ang magiging ama natin ay yung mismong Diyos na tumawag sa bawat isa. paano natin magiging ama ang ating Diyos? Kung tatanggapin natin siya. Ayun, nasa John chapter 1 verse 12. Chapter 1, verse 12. Uulitin ko po. Opo. Excuse me po. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap Wow. at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Purihin ng Diyos. Salamat sa karapatan at salamat din po doon sa mga nagdadala ng salita sa atin. Oo. Naunawaan natin kung paano tayo magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Amen. Sa Hallelujah. pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Praise God. At magpapakilala siya sa atin ng gusto. Habang dinadala natin yung salita ng Diyos, makikita pa rin po natin doon sa 2 Corinthians 5:17. Dahil matapos po natin basahin yung John 1:12, kung paano tayo naging anak. 2 Corinthians 2 Corinthians. chapter 5 verse 17. Kasi binubuklat ko rin dito sa aking Tagalog na Bible sa cellphone. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. Pwede ko po bang basahin sa King James? Sige po. Nandun na rin po kayo, Sister Mercy, ano? Sabi dito ni Paul, therefore, conclusion kagad, ano? Ayan po. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Tagalog. Lahat ng bagay talagang babaguhin ng Diyos. Yung lumang pagkatao natin, ang Diyos ang magbabago sa atin. Yung dating luma, yung dating tayo, kung ano tayo, kung sino tayo, sa harapan ng Diyos, yun po ang babaguhin ng Diyos sa atin. Automatic yan pag tinanggap mo ang Diyos eh. Ang sinumang na kay Kristo ay isa nang Bagong. nilalang. Ibig sabihin, once na tinanggap natin si Jesus, kung ang Diyos ang tatanungin, bago ka na. Wala na yung dati. Walang dual, walang dual kalagay ng isang tao. Wala na isa nang bagong nilalang. Hindi magiging bagong nilalang. Ang linaw po dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa nang bagong. Pedro yan eh. Hindi pa meron pa. Isusunod mo. Wala na ang dati niyang pagkatao. So hindi mo na makikita yung kung ang Diyos ang tatanungin. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Amen? At ang sabi sa 18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah. Kaya sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos ang magbabago sa atin. Dahil hindi natin kaya eh. Ang gusto natin, yung gawa ng laman. Yung dating tayo, gusto magpatuloy sa ganung kapamaraanan. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos eh. At salamat sa Diyos dahil isa ka sa nakita ng Diyos para magkaroon ng bagong buhay. Amen. Bagong buhay sa nakaloob ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas.
Hindi sa ating sariling kakayanan. Amen, amen. Kaya hindi sa sariling kakayanan natin. Doon po sa susunod po natin, paano po ang pamaraanan para tayo magpatuloy Mhm. doon sa buhay na binigay sa atin ng Diyos. Tutuwa ako kay Sister Lina, no? Sa edad niyang ito, talagang matalas pa eh. Saan po? Dito po sa unang Pedro chapter 2. Unang Pedro, chapter 2. Verse John. Chapter 2. 1 and 2. Verse 1 and 2. First John. Chapter 2. 1 and 2. Verse 1 and 2. Meron po kasing ano dito, merong ano yung pasubali ang Diyos. Mhm. Yung inauutos para tayo makapagpatuloy sa kalooban ng Diyos. Mhm. Basahin po, Sister Mercy, pake. 1 and First John, 2. chapter 2. Unang Pedro po, Pastor. Sabi po dito, First John, unang Pedro, Unang Pedro. Opo. Chapter Unang Pedro. 2, verse 1 at 2 po ba, Sister Dina? Kaya nga talikdanan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Basahin ko rito, sister. Po, Pastor. Dahil ipinanganak na kayong muli, yun. Talikuran nyo na ang lahat ng uri ng, Kasamaan. ibig sabihin, kaya kasi talaga, kayang gawin. Pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Yes. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan ninyong ganap na kaligtasan. Tuloy, sige po. Purihin po ang Panginoon. Katuloy nga po na kailangan po natin sa ating dahil pinasakop natin ating buhay sa Diyos, magpatuloy po tayo. Huwag po nating hayaan na yung dating tayo ang manaig, kundi ipakontrol po natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang nag-guide sa atin. Amen. Kasi simula po nung tanggapin natin ating Panginoon Kristo, yung Banal na Espiritu ng Diyos, siya na yung kailangan nananahan sa ating puso. Totoo. Ito yung ating katawan, ito yung templo. Mhm. Siya na yung templo ng Banal na Espiritu. Kaya ang Espiritu ng Diyos, hindi po siya mananahan doon sa Templong gawa doon ng sa kamay. templong gawa ng kamay, kundi sa templong gawa mismo ng Diyos. At yun ay tayo. Okay. Tayo po yun. Dagdagan ko lang po. Opo, sige po. The only reason na kaya po ang katawan natin ay sinabi ng Bible na templo ng Holy Spirit, it is because yung spirit natin, sa spirit natin, nandoon ang Holy Spirit. Itong katawan na ito ang tinitirhan ng ating spirit. Oo. Pero actually, ang Holy Spirit ay hindi talaga sa katawan nandoon, kundi nandoon sa Espiritu po natin. That's the only reason na kaya sinabing our body is the temple of the Holy Ghost. Hallelujah. Sige po. At dito paano po tayo magiging, sabi nga, sonship. Sonship. Yan. Sonship ng Diyos. Dito po sa Galatians 4, Galatia, chapter 4. Galatians chapter 4, Mm-mm. Galatia. Pagkatapos ng Korinto, Galatia. Mm-mm. May Galatia. Galatia. Galatians. Okay. Sige po, sister. Galatians chapter 4, verse 6 and 7. verse 6. Hallelujah. Praise God forevermore. 6 and 7. Galatians. Sino yung gusto Tingnan natin sa Tagalog. Sige, kung gusto mong bumasa, Sister Mercy. Galatians chapter 4, verse 6 at 7. Sabi po dito, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, Amen. nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama. Ama, Ama ko. Verse 7, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak-anak, sapagkat anak. Ikaw ay tagapagmana Amen. ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin ko rin po dito. Ang ganda, no? Dahil ikay anak, tagapagmana.
Amen. So, may biyaya talaga. Hindi lang natin nakikita minsan pa. Minsan, no? Minsan, medyo natatakpan pa lang. Ang sabi dito, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, amen? Dahil nga tumanggap kay Jesus, tama yung sabi mo kanina, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Sa Bible, pag sinabing puso, spirit yan eh. Spirit ng tao. Kaya, makatatawag na tayo sa kanya ng Ama. Hallelujah. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. Mahalaga to eh, no? Ang understanding ng isang mananampalataya na tumanggap kay Hesukristo ay hindi alipin. Kaya nga ang tawag natin, Ama naming nasa langit. Hallelujah. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. Kaya umpisa na niyo magbilang ng biyaya, kaganakan ng tao. Masaya. Masaya yung ikaw yung nasa Panginoon eh. Kaya wag na nating nasaing na tayo alipining muli Ni Satanas. ng Satanas. Minsan nadidisib pa eh. Oo, lagi. Sabi nga ng Bible, kahit yung very elect, pwede pang madidisib eh. Huwag tayong padisib. Kundi Ano ba sa Tagalog yung disib? na dadaya. Oo, nahalin lang, no? Ladaya. Huwag tayong padaya o palinlan doon sa mga nakikita natin sa kapaligiran. Yung mga sistema po ni Satanas yun eh. Yung mga karangyaan. Hindi naman masamang maging marangya, no? Pero hindi tayo magpapakasilaw sa karangyaan. Dahil sandali lang, mawawala yan eh. Parang ano yan eh, parang ibon na may pakpak, lilipad yan eh. Hayaan natin. Doon tayo sa nagbibigay ng karangyaan, hindi doon sa karangyaan lang. Hayaan natin yung karangyaan ang maging alipin natin. Amen. Huwag po tayong paalipin doon. Kasi Hallelujah. hanggang dito lang yun eh. Yung karangyaan na yun. Hanggang dito lang sa mundo. Pero pagkalipas no, wala na. Kaya salamat sa Diyos dahil patuloy at patuloy at patuloy na tayo ay pabago sa Diyos. Wala tayong magagawa. Wala tayong aasahan kundi ang Diyos. Dahil dito pa, Sige po. bilang tagapagmana, Tagapagmana na nga ng lahat ng biyaya ng Diyos. ng biyaya ng Diyos na sa atin. Mayroon ka pang sasabihin na ikaw ay magiging yung ambassador ng Diyos. Oo. Hindi ko lang alam kung saan, basta dumating. Rinto. Sige, wag na yun. Hindi ko lang nakita, hindi ko lang naan yun. At dito po sa, Ikalawang Korinto po yun. Sige, ito po sa Roma 6, balik Roma tayo 6. Roma 6. Roma, Lahat po chapter tayo 6. babasa. Sige. Verse Roma 6:6-7. Romans Binasa chapter kang na ni 6. Pastor. 6 to 7. Roma chapter 6. Verse 6. Chapter 6, verse 6 to 7. Basahin na po ba kanina? Sige, basa. Sigurado ka, Romans 6 yan, ha? Opo. Sabi po dito sa verse 6, Roma chapter 6 verse 6, ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Oo. Mali. Oo, tingin ko, Galatia yan, eh. Galatia. Galatia, chapter 6. Galatians, opo, Galatians. Sa Tagalog ay Galatia, chapter 6. Tingnan natin, baka yan yung sinasabi mo. Mali ako. Chapter 6, verse 6. Okay. Galatians 6:6. Tama? Tama ba, sister? Oh, sige, kay Sister Mercy natin pabasa. Galatia, bago dumating ng Epeso. Ito po. Yan. Chapter 6. Chapter 6 verse 6 po. Opo. ba, Sister Lina? Sabi po dito, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Ba? Mali. Hindi pa rin yan. Ano po bang gusto nyo sabihin? Yan yung binasa ko kanina eh. Nasabi mong, yan yung nasa ituturo ko ah. Galatians 4:6-7. Ako na ang babasa. O sige, ikaw na. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, Ayun. isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos,
ginawa na kayo ng Diyos na mga anak. Oo, at, binasa natin yan. Oo. at hindi na mga alipin. Oo. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Opo. Kaya ibig sabihin na kailangan po yung deny na po natin ang ating sarili doon sa gusto natin. Ibig sabihin, wag na yung gusto talaga natin, kundi yung gusto na ng Diyos ang dapat nating malaman at siyang maisagawa natin. Kailangan siya po masunod. Huwag po nating hayaan na padaya pa tayo doon sa gawa pa ng sanlibutan dahil ilulugmok lang tayo eh. Totoo. Imbes na tayo eh makaahon, lalo tayong ilulugmok. Kaya salamat sa Diyos dahil ito yung gusto ng Diyos eh. Yung ating buhay, tayo, kasama na ng Diyos na pinako sa krus. Oh, amen, opo. Napako na sa Kasi napako siya para sa atin eh. Opo. Doon sa Romans 6:22. Oh, Romans chapter 6 verse 22. Sige, tingnan natin. Huwag kang magkakamali. Romans chapter 6 verse 22. Sige po. Ito, ngunit ngayon, Tama, oo. pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyong isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Kaya kung tutuloy ko pa, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya allow ourselves na ang Diyos ang mumuno sa atin. Hallelujah, Lord. Huwag po natin ipilit yung sarili natin. Kasi ganito, marami pong mga tao na meron po ako nasisiran. Meron po ako sinisiran. Pagka pinipilit niya kanyang sarili, ay, bahala kayo. Hindi kasi mahirap kasing tulungan ng isang taong ayaw magpatulong. Yung gusto niya ng tulong, pero yung ayaw ba niyang pakinggan, yung sarili pa rin ang gustong mangyari. Yung po mga patotoo, yung po mga testimony na binasa ko sa inyo kanina, nasumpungan nila na makinig sa Diyos. Nasumpungan nila na yung palang sariling gusto nila na lagi nilang ipinipilit, mali pala. Yun yung gusto ipakita din ni sister, no? Na matuto na tayong umamin na the best ang gusto ng Diyos kaysa sa gusto natin. Kaya para sa akin, talagang kahit na parang dinadown ba ako. Pero sabi ko, hindi mayayari sa akin ginagawa ninyo. Dahil alam ko, may Diyos ako. Natutulong Yung sinasabi nilang hindi maganda para sa iyo. Oo, totoo 'yun. Ang salita ng Lord ang final say. Yan ang huling-huling salita. Ibig sabihin niya ng pinaka mangyayari. Kaya nga ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling eh. Kasi pag sinabi niya, nangyayari. Walang kasinungalingan sa Diyos. Wala. Oo. Hindi siya. Si Satanas lamang ang author ng kasinungalingan. Ibig sabihin, kung ano man ang pangit na sinasabi ni Satan sa iyo, hindi yun ang tunay. Sa kasinungalingan yan. Pag sinasabi ng katawan mo na mahina ka na, mamamatay ka na, may sakit ka, ikamamatay mo na yung sakit na yan, sinasabi ko po sa inyo, hindi ganun ang sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos na siyang final authority sa mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Hallelujah! Nasa iyo yun. Ikaw na lang ang inaantay yung tanggapin mo ang katotohanan na anuman ang nararamdaman mo, ikaw ay pinagaling. Opo. Hallelujah! Ito po sabi sa akin eh. Oh, ano sabi sa'yo? Magpalaboratory ka, makikita mo ang lahat ng sakit mo. Kasi kita nila may edad ka na. Oo. So, ang sistema ng mundo kasi, pag umiidad na raw, no? I-expect mo na ikaw ay manghihina. Pero ang sabi ng Bible, with long life will I satisfy you. Yun ang pinaniniwalaan ni sister. Sabi ko, mas makapangyarihan yung Diyos ko na tumawag sa akin. Yes, kasi oras na magano kami sasabihin talaga laboratory, pero that is living by flesh. Opo. Nabubuhay sa nararamdaman, nakikita, naamoy, nadidinig. Amen? Amen. Kaya huwag tayong manalig doon sa mga sabi-sabi. Pero pwede tayong mabuhay. Actually, ang ikabubuhay dapat natin ay ang kanyang Salita. salita. Ito yung kinabubuhay ko, mga kapatid. Yung salita Hallelujah. ng Diyos. Never ako nagpunta ng doktor. Wala namang masama sa doktor, pero tama ka no? Kasi
pinagaling na tayo sa simula pa eh. Amen. Hindi pa tayo nagkakasakit, pinagaling na. Amen. Lagi ko pong binabalik-balikan yung pong Proverb 4, 28, 23. Na sabi niya, aking anak, 20, Proverbs chapter 4 verse 20. Simula sa 20 yon hanggang 22, 24. Oo. aking anak, salita ko ay iyong pakinggan. Ikiling mo yung pantin eh. Present yourself to the Word. Sapagkat ang salita ay buhay. Oo. At Nagbibigay kalakasan, kalusugan sa buong. sa buong katawan. Amen. At yung kalakasan Oo. at yung mabubuhay ka ng matagal. Amen. Kaya yung espiritu mo, ilagay mo doon sa salita. Amen. Kapag yun yung nilakaran mo, Mhm. mangyayari yung gusto ng Diyos sa iyo. Amen. Hindi yung gusto natin, yung gusto ng Diyos. Kasi talagang ni minsan, ayoko talagang ipahipo sa doktor yung aking katawan. Actually, ang salita ng Lord magandang epekto sa atin eh. Tingnan mo nga Joshua, 'di ba? Alam natin 'yan, very popular 'yan, no? Pero tingnan po natin Josue, nasa Old Testament. Oo, pagkatapos na ngayon, mga pang-anim na libro 'yan, pang-lima ganon. Exodus, Levitico, nagkakaduktong na 'yan. Oh, pagkatapos ng Deuteronomy, sige, makikita mo 'yan. Joshua nga pala. Susunod natin sa diretso may Joshua. Ayan, Joshua, chapter 1. Ito'y kilala, sikat na Bible verse. Amen? Verse 8. Sige nga, Sister Lina, sa iyo, basahin mo. Verse 8. Huwag mong kakaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ano epekto? Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. You see the word. Dito sinabi batas, no? Ang batas ng kautusan. Kasi, kita nyo naman, ito pong mga naunang librong ito ay, nung Old Testament, ay mga kautusan. Pero sa panahon po natin ngayon, meron ng Matthew, Mark, Luke, and John. Ano yung sabi mo kanina? Mario. Nagkikwento kasi kami na, may binanggit pa siyang Mario. So, Matthew, Mark, Luke, and John at ang mga letter, sa mga mananampalataya hanggang Revelation, ito po yung salita ng Lord. Huwag mo ikang kaliligtaan ito. Yan lamang ang tanging pag yan ang binulay mo, ibig sabihin yan nilaro mo sa iyong isip, yan ang hindi ang damdamin mong sumasama ang loob, amen? Hindi yung nararamdaman, physical na katawan, kundi yung sinabi ng Panginoon na siyang iyong binubulay, araw at gabi, ibig sabihin, hindi mo binabayaang mawala sa iyo yan. Kapag naintindihan mo yan, sabi mo nga kanina, ilagay mo ang salita ng Diyos sa iyong espiritu. Amen? Yung Word of God na nasa iyong puso, na nasa iyong spirit, ay siyang mangyayari. At dahil doon, magagawa mong maging matagumpay. Amen? At maayos ang buhay. Hindi lamang pera yan eh, kasi may pera ka nga, andyan ang mga pagkain, may pambili ka, hindi mo naman makain. Ibig sabihin, kumpleto. Kapag ang salita ng Diyos, binayaan natin siyang i-apply sa ating buhay. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Magagawa natin. Ngayon, paano? Sabi dito, bulayin. Tapos ka na po ba? Pwede na tayong mag-closing doon sa isang... sige po, sister. Kasi sa ating buhay, meron pong may pangako po talaga ang Diyos eh. Ngayon, kung yung pangako niya panghahawakan mo, talaga maaasahan mo. Katulad ngayon, magsa-79 na po ako next month. Ito pong pangako ng Diyos. Ang birthday mo November 18. 17. November 17. Pero sabi ko, huwag ka nang kumuha ng GCash, ha, para wala na ako ipapadala doon. Ha? Huwag ka nang hindi kaya ng cellphone mo, GCash. Ito po ang kanyang pangako. 79 ka na. Opo. Sa November 17. 17, ha? Talaga, praise the Lord. Kaya panghawakan po natin kanyang naroon yung pag-asa eh. Hindi naman yung pag-asa rito ang ating kailangan eh. Hanggang dito lang yung pag-asa natin sa kapwa nating tao, iaasa yung ating kabubuhay. No, sa Diyos. Hallelujah. Kahit wala ka, kahit nising ko, wala ka, pero yung kagalakan mo andun.
Hallelujah. Na ipaglilingkod mo ang iyong buhay kahit ikay walang anuman. Amen. Kaya yun po ang isang pamaraanan para lalo kang sumigla. At di kasi ang Diyos po magdadala sa iyo ng blessing. Niniwala ako sa edad mong talagang Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng blessing. Hindi yung inaasahan natin sa kapwa natin. gagamit ang Diyos ng tao, oo, pero ang tutok, ang tingin ay sa Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, my God will supply all. My God will supply all your needs. Bahala ang Diyos kung sinong gusto niyang gamitin. Tutok sa Panginoon. Yung sabi nga, yung kanyang salita ay kailangan ipamuhay. Dapat, Kung Kung gusto mong mangyari salita ng Diyos sa iyo, yung salita ng Diyos ang ating ikapamuhay. Kaya ganito ko. So ito po, O, nasaan ka na? sa Isaiah 46 yung pangako sa mga matatanda. Kung may matanda man dyan na kasama, nakikinig. Isaiah 46. Verse 4. Teka ha, natin, 46 verse 4. Maganda yan ha. Mukhang kami pong tatlo dito puro senior na po. Si Sister Mercy sa 28 ang ano mo, no? November 28. Kaya siya po magpapakain siya. Praise God. November 28. Okay. Isaiah 46 verse 4 hanggang sa musunod. 46, naging 46 na. Chapter 46 Chapter 46. verse 4 hanggang sa sumusunod. Isaiah 46, teka ha. Isaiah, sa Tagalog ko, Isaiah 46, Verse 4 hanggang sa sumusunod. hindi ko makita kasi yung verse 4, hindi ko makita yung mga yung Bible, yung verse na hanggang sa mga sumusunod eh. Ang kasunod dito, verse 5, sige pa. Kaya hindi ako magamit na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako rin, ito ang gamit ko. Kaya lang talagang hindi ko ang nakita ko, chapter 46, verse 4, verse 5, walang nakalagay na mga sumusunod. Sige po. Sige po, Isaiah 46, verse 4. Ako ang inyong Diyos. Amen. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok Thank you, at Lord. kayo'y tumanda. Kahit kayo ugod-ugod na, iingatan pa rin kayo. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen. Verse 5. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Hindi pwedeng... Hindi na kailangan sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. At makakamtan natin, magtatagumpay tayo. Hindi maring dito magtatagumpay. Dito, mananagana kayo. So kahit namumuti na yung buhok Kahit mo. maputi yung buhok, bibigyan kayo ng lakas. Pasasaganain ang iyong ikabubuhay. Basta sumunod lang. Kapag hindi kayo sumunod, wala. Niniwala. Alam niyo po ba si sister, wala namang trabaho yan, wala yang asawa na kumakalinga sa kanya, dalaga yan. At wala po siyang anak na inaasahan. Hindi nga, totoo po yan. Kalinga sa akin. Sa loob ng 79 years. Salamat sa Panginoon. Amen? Wala po siyang inasahang tao na bubuhay sa kanya. Tanging ang Diyos ang bumuhay sa iyo. Amen? Magsasalita ang Diyos doon sa mga gustong tumulong. Yun ang ibig sabihin natin, ano? Ang Diyos ang magtatawag eh. Hindi natin pwede sabihin, Lord, gamitin mo si Sister Mercy. Huwag ganun. Amen? Panginoon, salamat po. You will supply all my needs. Sa iyo po ang nakatingin. Sa iyo po, ikaw po ang aking biyaya. Ikaw ang aking pagpapala. Take it sa mga matandang kagaya ni Sister. Na sumusunod. Hallelujah. Hindi, tuloy mo. Hindi pa tapos yung binabasa mo eh. Nasa ano ka pa eh. Verse 4. Verse 5 na po. Oh, siguro hanggang hinahanap mo. Yan, katabi, Jeremiah ka na eh. Yan. Basahin ko sa aking Biblia. Sa aking cellphone na may Bible. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Yan ang sinabi ng Panginoon. Actually, hindi talaga ito pangako. Ito ay deklarasyon. Ito ay deklarasyon na sinabi niyang gagawin. Yun ang kanyang talagang nakadesign na gawin sa iyo. Yun ang kanyang panukala sa bawat. Nilikha ko kayo. Kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Kanino ninyo ako maihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Verse 6. Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang
platero para iyon ay gawing, okay na, huwag na yan. Kaya nga ako tumigil po. Ano yan? Ang mahalaga rito ay yung ang Panginoon ay, Yung deklarasyon ng Diyos sa atin. Kaya ang ibig sabihin, bagamat ito yung sinabi sa Israelita, ito yung applicable sa atin because we are anak tayo ng Diyos. po, lahat ng anak ng Diyos, merong pagpapala na nakalaan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Antayin lang po natin yung inilaan sa atin ng Diyos. Maging totoo tayo sa pagsunod sa Kanya at pagkakilala sa Diyos. Lagi nating i-claim at kikilalanin, Kikilalanin yung ginawa niya. Oo. acknowledge lahat ng Kanyang kabutihan, yung mga ginawa niya sa buhay natin. Remember, mabait ang Diyos at hindi siya naghahanap ng mali natin. Iaayos niya lahat yun. Ang gusto ng Lord sa atin, iayos tayo eh. Hindi naman na paluin tayo eh. Kaya kung tayo merong pagkukulang, lagi tayong magsaltalan tayo sa Diyos. Bahala ang Diyos, makinig. Nakikinig ang Diyos. Hindi maring di siya nakikinig kasi nakikita niyang kalooban natin. Amen. Kapag tayo malayo sa Kanya, malayo rin ang Diyos sa atin. Kasi lumayo tayo. Hindi, kahit kailan hindi tayo iiwan ng Diyos. Ha? Kahit kailan hindi tayo iiwan ng Diyos. Nandyan ang Diyos. Pero kapag lumalayo tayo sa Diyos, kaya nga ang sabi ng Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Ibig sabihin, hindi dahil nilayuan ka niya. Kasi lumayo ka eh. Ngayon, habang lumalapit ka sa Diyos, lalong Kaya lumalim. Hindi siya lalayo eh. Amen? Dahil sabi niya yan, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan at hindi kita ipapahiya. Yun ang malino na sinabi ng Lord. Hindi niya tayo ipapahiya. Siguro tapusin natin dito. Okay lang po? Acts chapter 20 verse 32. This is one of my favorite Bible verse. Mga Gawa, chapter 20. Gawa, chapter 20. Verse 32. Ito po ang sabi sa kanila. Sa mga taga-Epeso, actually sinabi ito. Sister Mercy, pakibasa po. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita, Kanyang salita. na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Amen, na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ang salita ng Diyos, nagpapahayag ng kagandahang loob. Amen. Hallelujah. Tuloy. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Ibig sabihin, yung mga inihanda niyang tawag nga kanina, tagapagmana. So lahat ng yun ay i-deliver ng salita ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Praise God. Praise God forevermore. So, dito muna tayo. Salamat ng marami sa iyong mensaheng dala-dala po sa amin. Salamat. Opo, at naniniwala po kami sa katotohanan ng salita ng Diyos sa inyong buhay. Nakita po namin sapagkat sa inyong pong pag-edad ay Sa Diyos po lahat ang papuri. Talagang 79, grabe. siya po ang kumakalinga sa akin. Hallelujah. Praise God forevermore. Marami ka nang binilang na blessing, sigurado. Marami na po, Pastor. Marami na marami na rin na-share ng blessing. Kalusugan is number one, ang Number one, biyayang kalusugan. binigay ng Panginoon. Una, kalusugan. Pagka ang spiritually malusog, pati physical katawan, Naman. apektado. Amen. Kaya kailangan maging malusog ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral, at pagsunod. Hallelujah. Yan kaganda sa programang ito no? Hindi Tunay na lamang nagaganap, nangyayari sa buhay. purihin ng Diyos. Hindi basta, hindi lang basta ipinapangaral, kundi kailan nakikita rin. Doon sa nangangaral. Pero tandaan natin, ang topic natin ngayong anak ka na ng Diyos. So ang tanong, paano ka naman magiging anak ng Diyos? Sister Mercy, pakidala niyo po kami sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan po natin. Amen. Sige po, Sister Mercy. Tulad po ng sinabi ni Sister Lina, hindi po aksidente itong oras na to. Sa mga nakikinig, sa mga nakikinig po at nanonood ng programang ito, hindi po aksidente na naririto ka at nakikiisa sa amin. Amen. Programang ito. Programa ng Panginoon. Dahil ito ay itinalaga ng Diyos para sa iyo. Kaya nais ng Panginoon na ikaw ay
mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. 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 Sa pagmamahal ng Diyos, nais kanyang maligtas Amen. sa lahat ng mga masasama at nangyayaring hindi magaganda sa iyong buhay. Yung araw-araw, pakiramdam mo parang may nakapatong sa iyong balikat na ang hirap ng pinagdadaanan mo. Pero sa Diyos ay walang mahirap. Amen. Tunay na ang lahat ng mga nararanasan mo ay ang Diyos lamang. Tanging ang Diyos ang makapagbibigay sa iyo ng kaayusan ng buhay, kapayapaan, katagumpayan, at kasaganaan. Hallelujah. Kung ang bawat isa ay lalakad at mabubuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ang bawat isa po ay magpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng ganitong programa na tunay na nagdudulot ng kagalakan, kaayusan at tagumpay. Kaya maging focus po ang bawat isa sa pakikinig sa bawat salita ng Diyos na nahahayag sa ganitong programa. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Gawa chapter 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Kaya wala pong kaligtasan kung hindi po marunong sumampalataya sa Diyos. Kaya sabi nga po, kasi lahat po ng tao mahal ng Diyos eh. Kaya nga po sabi sa Juan chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Hesukristo upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Wala pong ginusto ang Diyos na may mapahamak sa kanyang sa mga tao. Ang nais po niya ay maituring niya ang mga tao na maging anak niya. Kaya salamat sa Diyos at ikaw ay naririyan na tunay na nakikinig. Amen. At dinadama ang mga salita ng Diyos na nahayag sa gabing ito, na ipinahayag ng Panginoon sa gabing ito. Kaya sige po, para ayaw po ng Diyos na may mapahamak tayo, may mapahamak sa bawat isa, sapagkat napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Nais po niyan ikaw ay maligtas. Kaya sa oras pong ito, tayo po ay sumabay po kayo, kung po pwede po, sa panalangin ito. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kailangan usalin. Amen. Sambitin po ng ating mga puso na may dinadama natin yung bawat salita sa panalangin ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin. at sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ika'y nabuhay muli, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa sa katagumpayan katagumpayan na mga tatamasahin ko na mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Congratulations. Purihin ang Panginoon. Pero kayo pong mga nagsitanggap, ipapanalangin din po namin ngayon na magkaroon ka ng local church na dadaluhan. Hindi ka lalagong ng totoo
kung walang church at pastor na mag-aalaga sa iyo. Kailangan mong bawat kapatiran. Kaya kailangan mo tumatagpuan sa lalong madaling panahon. Kung ikaw naman po ay taga Floodway lang, no? Sa Taytay, Block 27. Dito po sa Genesis o Genesis ba yung street na yon, no? Block 27, Riverside, no? Inaanyayahan ka namin. Kung malapit ka doon, ay doon ka dumalo sa The Life Giving Spirit Church, no? Yung Life Giving po, one word yun. May signboard naman doon at pwede mo siyang i-google. Oo, idadalin ka niya doon. Pero ipapanalangin namin kayo na magkaroon ng sarili mong local church. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sa itinalaga mo ngayong tumanggap sa Panginoong Sokristo. Ikaw ang nag-design ng kanyang buhay. Ang sabi nga, kami naligtas hindi dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa iyong biyaya, pananalig at pananampalataya, ibigay mo rin po sa amin. Salamat po sa local church na pinaglagyan mo sa Kanya. O banal na Espiritu Santo ng Diyos, salamat po sa guidance sa Kanya. Sa pagdadala mo po, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, na siyang aming puno, ang aming Panginoong Hesus. Salamat po na ang kapatid namin ito, na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, na binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, ay maksumpungan niya ang local church na pinaglagyan niyo po sa Kanya. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you glory and honor. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, susunod na atin pong pag-air ng programang ito, amin po laging paalala, cheer up. The word works. Hallelujah. Manatili kayo sa salita ng Diyos at manatili sa kanyang buhay para lagi ka nagbibilang ng biyaya na galing sa Diyos. Hallelujah. Okay, bye-bye. God bless you. Mahal po kayo ng Panginoon. We love you. Jesus loves you too. Amen. Amen. Praise God forevermore. God bless po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Hallelujah.